Ba't ho ba ngayon nyo lang ginawa yon? Bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang? Kung kaya nyo palang gawin, ba't di nyo ginawa nung 2022 o nung 2023? Hindi katulad sa TV na ngayon, babaguhin mo. Ngayon, ibabalita mo. Pag nalaman mo magkamali ka, sa social media ka tatakbo. Yung mga nasa TV, social media sila tatakbo. Mihingi kami ng paumanhin. Mas marami ang makikita mo sa social media na hindi nakikita sa TV. Isang mapagpalang araw po sa atin lahat. Dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang araw po. At sa buong mundo, magandang araw sa lahat po ng makakapanood, mga kapatid. Panibagong araw na naman. Ito alas 5:32 ng umaga. Habang malayo pang oras, samantalahin natin yung mga ganitong pagkakataon. Kasi sa mga ganitong pagkakataon lang ako nakagagawa ng mga video. Pagka alas 7 na hanggang alas 9:30 na ng gabi, wala na. Kung tanghali naman, isang oras lang yung break time namin. Alanganin, matutulog na lang ako, papahinga. Tapos alauna, balik sa trabaho. Ngayon ay gagawa tayo na naman ng panibagong action patungkol sa mga kaganapan na nangyayari sa ating paligid, na nangyayari sa araw-araw nating buhay, lalo na sa ating lipunan. Kasi kapag wala kang pakialam sa mga nangyayari sa ating paligid, sa ating lipunan, ay parang nabubuhay ka na lang sa iyong sarili, wala kang pakialam sa mundo. Hindi naman maganda yung gano'n. Binigyan tayo ng isip, ng puso para magmasid kung ano yung dapat nating pagmasdan, pakinggan kung sino yung dapat nating pakinggan, punahin kung sino yung dapat punahin. Sabi nga sa Biblia ay punahin mo yung dapat punahin, sawayin mo yung dapat sawayin. Pero sa mga ganitong mga video na ipinapakita ko po sa inyo ay mayroon tayong mga batayan. Kumukuha po tayo ng mga source sa iba't ibang mga kapanipaniwalang mga source, kagaya sa Net25. Dahil sila lamang ang halos lahat ng balita ay nasa kanila, nandun lahat, nawala sa ibang mainstream media. Yan ang totoo. Yung iba nasa social media. Mas marami ang makikita mo sa social media na hindi nakikita sa TV. Halimbawa yung mga barangay, hindi na naaabot ng TV. Sa social media mo makikita. Pero pagamat, hindi po lahat may mga hindi nakapanipaniwala na nakikita sa social media, pero kaagad-agad naman nilang nagagawan ng paraan, ng reaksyon, ng pagbabago. Sasabihin, hindi pala tama yun. Ganito pala yun. Kagaya ng mga naganap nung mga nakarang araw, mga nagdaang linggo, na yung isang ministro sa Iglesia ni Cristo na nasa ibang bansa ay di umano ay nakagawa ng kasalanan sa isang bata na babae at pinalaya din after ng pagkakadakip sa kanya. Pero mayroon pa palang hearing yun, hindi pa pala tapos, temporary lang, mayroon pang hearing. Ganun, yung mga nag-upload nun, binago nila agad dito sa YouTube. Hindi katulad sa TV na ngayon babaguhin mo, ngayon ibabalita mo, tapos pag nalaman mo magkamali ka, sa social media ka tatakbo. Yung mga nasa TV,
social media sila tatakbo. Mihingi kami ng pahintulot, ng paumanhin, nagkamali kami sa aming ganito. Pero wala na, napanood na, buong mundo. Napanood na. Marami nang nakakita. Tapos sa social media tatakbo, sasabihin fake news yung social media. Nakukuha nyo ba yung ibig ko sabihin? Dito sa social media, sa isang iglap lang, pwede kang mag-edit. May nagbabantay dyan, may mga pulis. Sino yung pulis? Yun yung rules. Yung rules, community guidelines. Pag nagkamali ka, i-block yung, mayroon kang violation agad, restriction, mayroong violation agad, lumalabas yan. Ngayon, ito, pag-usapan na natin, kakaibang mga reaksyon. Sabi ni Vice President, handa akong umarap sa paglilitis sa aking impeachment kung kinakailangan bloodbath. Matindi yun, bloodbath. Mahirap yun. I-search niyo sa Google kung ano yung bloodbath na sinabi niya. Talagang maninindigan siya. Pero yung mga sa panig niya, kasi may proseso yun. Nasa panig niya, Duterte, siyam ang kinakailangan nila para hindi ma-impeach yung Vice President. Kasi alam naman natin, papunta na sa 2028, marami ang tatakbo dyan ng mga senador na hindi kasali sa midterm election. Tapos pipirma sila, sasang-ayon sila na may impeach. Magkakaroon ulit niyan ng paghihiganti ang taong bayan. Napakalakas ang Duterte. Kala ninyo, napakalakas. Marami ang pabor sa mga Duterte. Marami ang panig sa kanila. Nakikita nila yung magagandang nagawa nila. Bagamat tama yung sinabi ng Presidente ngayon, Bongbong Marcos, na lahat ay nagkakamali. Pero naiwawas ko naman. Anong paraan para maiwas to? Yung pagkakamali. May mga opsyon. Bakit yung ganun nagawa? Anong dahilan? Yun na yung sagot. Ano ang dahilan? Bakit niya nagawa yun? Ano yung dahilan? Bakit niya nagawa yung kasalanan na yun sa ibang tao? At yung biktima niya ay wala nang magagawa. Yung nakagawa ng kasalanan ay dapat parusahan. Halimbawa, ang dating Presidente Rodrigo Duterte, yung dating Presidente, nakagawa ng kasalanan. Mayroon tayong batas, mayroon tayong hukuman dito. Dapat dito litisin, hindi sa ibang bansa. Kaya anong sabi ng ating Vice President? Ito, panoorin po ninyo. City, nakatutok si Argel Relator ng GMA Regional TV. Sinabihan ko na rin talaga sila, really, I truly want a trial because I want a bloodbath talaga. Hindi raw uurungan ni Vice President Sara Duterte ang nakatakdang impeachment trial sa kanya sa pagpasok ng 20th Congress. Whether guilty man yon or acquittal, I'm already at peace. Pero pinuna ni VP Sara na maliraw na magsimulang magbilang ng boto na wala pang trial. They haven't seen evidence yet. They haven't seen what the prosecutors have. They haven't seen what our defense is. So, parang mali siguro na magbilingan ng boto ng walang trial. Hindi na rin daw nagulat ang bise sa umano'y pagiging kasapi ni na presumptive party list representative Chal Jokno at Leila de Lima sa prosecution team sa impeachment trial. They've been very vocal anti-Duterte since birth. Yes. In fact,
wala pa sa mapa si dating Pangulong Rodrigo Duterte to become president, ay anti-Duterte na talaga si Secretary De Lima. Dumaan sa process. Sabi nga ng Vice President, handa ako. Makikita nila yung sinong kinakalaban ko. Noong nagdaang December, nagsalita siya December 24 ba yun? Sabi niya yung Pasko, yung holiday season ng mga kababayan natin ay araw ng pagpapatawad. Pero hindi ako anya magpapatawad. Napanood niyo yun? Sinabi niya yun. Yung message niya bago yung December 25. Kasi para sa mga kababayan natin na hindi Iglesia ni Cristo, yun ay napakahalagang araw para sa kanila. Igagalang natin yun para sa kanila. Kanila yun. Oh. Pero ang sabi ng Presidente, hindi yun ang ating punto yung December 25. Yung sinabi ng ating Vice President. Yun ay araw daw ng pagpapatawad. Pag-iibigan. Pero sabi niya, hindi ako magpapatawad. Ngayon, ito na, yung binabanggit niya, bloodbath kung kinakailangan. Dadanak ang dugo. Babaha ang dugo. Matindi yun. Pero, sabi ng ating Presidente ngayon, Bongbong Marcos. Kasi napanood ko yun, trending na yun ito eh. Sana, noong hindi pa dinala sa ibang bansa ang dating Presidente Rodrigo Duterte, iniisip na niya kung ano yung magiging reaksyon ng mga tao. Kasi napansin niya, tumamlay yung pakikitungo sa kanya ng mga tao. Nagkaroon ng malaking impact. Okay? Tingnan po ninyo noong bago eleksyon, halos hindi sila makapunta sa Luzon, sa Visayas at Mindanao. Binabatikos sila ng mga tao dito sa Mindanao, sa Visayas. Kasi nga, alam ng tao yung nagawa niya. Pati yung mga nasa kabinete niya, yung cabinet member, na maghanap yung balitang yun na sila di umano ang may pakana sa pagpapahuli kay Tatay Digong. Tapos ngayon sasabi niya, handa ako. Bakit? Ngayon lang niya naisip yan. Maraming tatakbo sa isip mo pagka napanood mo yan. Ay, paano yung pinagkasalaan? Paano yung nawalang tiwala ng taong bayan? Maibabalik pa kaya yun? Yun nga, humingi siya ng tawad. Gusto daw niyang makipag-reconciliation kay VP Sara. Ako, alam ko yung mga nagawa niyang mali. Maging yung mga kabinete niya. Kasi nga, kitang-kita sa mga balita, sa social media, talagang yung pag-impeach kay VP Sara, tapos yung pag-impeach, ayaw niya. Kasi nga, nagkakagulo na magkakagulo. Marami tayong dapat ayusin. Yun ang sinuportahan ng Iglesia noon. Yung sinabi niyang ayaw niya ng impeachment. Pero noong dinala na sa ibang bansa, sa ICC, yung dating presidente, nasira yung reputasyon niya. Alam natin yun, maraming nakakaalam yan. Pero bakit siya humihingi ngayon bakit gusto niya ngayon makipag-reconciliation sa kanyang sarili? Dapat sabihin niya, ano ba yung dahilan? Bakit siya makikipagkasundo? Sana aminin niya. Kung nagkamali siya, dito, ipabalik dito sa Pilipinas yung dating presidente, dito ulitisin. Kaya marami ang nagdududa kung totoo yung sinasabi niya na gusto niyang makipag-reconciliation.
Pakinggan natin si Senador Bato de la Rosa. Magandang simulain yan. Magandang simulain. Sino ba naman ang gusto ng away? Lahat naman tayo gustong katahimikan. Pero yung alam kung sisiro sila sa kanilang sinasabi. Duda si Senador Ronald Bato de la Rosa sa sinseridad ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bukas ito sa reconciliation o pakikipagayo sa mga Duterte. Ayon kay Senador de la Rosa, hindi rin malinaw sa kanya ang motibo ng pahayag na ito ni Pangulong Marcos. Anya, hirap siyang sabing sincere ang Pangulo dahil may karanasan na siya na iba ang sinasabi nito sa kanyang ginagawa. Partikular na tinukoy ng senador ang issue ng International Criminal Court kung saan pinanghawakan ni De La Rosa ang salita ng Pangulo na hindi niya ito papayagan na manghimasok sa Pilipinas. Ngunit ang mga opisyal ng pamahalaan pa mismo ang umaresto at nagdala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa headquarters ng ICC sa The Hague, Netherlands. Isa si Senador De La Rosa sa kilalang mga kaalyado ng mga Pahayag ni Senador Bato de la Rosa. Lahat naman tayo gusto ng kapayapaan. Pero ika nga ano ang dahilan bakit ka makikipagkasundo? Dapat siya mismo magsabi, yung Pangulo, kasi presidente siya Katulad nung tinatanong ng taong bayan noon na magagawa naman palang gawing 20 ang kilo ng bigas. Bakit ngayon lang? Ito tinanong ni Katon Ying yan sa kanya mismo. Bakit ngayon lang ipinalabas yung bigas na tig 20? Bakit hindi nagawa noong 2022? Pakinggan natin at panoorin yung mga usapan nila ni Katon Ying at ni President Bongbong Marcos. Kailangan ng tao yung agad-agad. Ako din po, yun din po ang nakita ko na agad-agad. Especially yung tungkol sa bigas. Pagkain, number 1 yan No. Sinusumbatan kayo mula day 1 hanggang sa kamakailan lang yung 20 pesos na bigas. Okay, tatanungin ko po kayo, nilodge niyo po yung 20 pesos na bigas bago mag-eleksyon. At ang sinasabi na iba, ako hindi sustainable yan. Patsi-patsi lang yan, hindi maitutuloy ng gobyerno yan. Unang tanong ko po, ba't ba ngayon nyo lang ginawa yon? At pangalawa, hanggang kailan ba to? Baka nga patsi-patsi lang po ito. Sige. Ang tanong, bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang? Kung kaya nyo palang gawin, ba't di nyo ginawa nung 2022, nung 2023? Dahil hindi namin, nung 2022, 2023, hindi pa namin kayang gawin. Bakit? Ang key dyan yung production. Kaya patayo namin ng irrigation, ang dami naming dam na ginawa, ang dami na naming pinamigay na makinarya. 2023, ang ani ng palay sa Pilipinas, pinakamataas sa kasaysayan ng Pilipinas. Nalampasan pa yun noong 2024. Kaya sa production, dahan-dahan inaalalay natin. Bakit ngayon lang na tayo nagbibigay ng tulong sa produksyon? Dahil ang Pilipinas, ang mga opisyal na spoiled. Basta't import lang ng import. Tapos, yung importation niyan, illegal and legal. Ang katotohanan, ang nakita namin, ang pang-control doon sa presyo ng bigas ay ang smuggled na bigas. Kaya nag-hoard. Yan. Ang una na, kung titignan ninyo, ang isa sa una namin ginawa, nag-raid kami ng mga warehouse. Itong pinakamalupit. Sinabi namin, ba't may ganito? At hindi na iniintindi, basta puro ang import natin. Dahil ang nag-i-smuggle, mga official din ng gobyerno. Kumikita sila. O di bakit nila papalitan? Sige, pasok lang sila ng pasok. Hindi nila iniintindi ang production. Hindi nila iniintindi yung sistema. Hindi nila iniintindi ang presyo ng palay, ang presyo ng bigas, ang kikitain ng magsasaka. Wala. Kailan po itong mga nag-smuggle? Ito yung nakita namin. Nung pag-upo ko. Meron talagang ganyan. Nung inipit namin yung mga smuggle at rineraid na namin yung mga warehouse, nabawasan yung supply. Kailangan namin ayusin yung NFA. Lahat yan, yung mga changes na ganyan, hindi ganun kasimpleng gawin. May batas na kailangan palitan, mayroong mga taong kailangan palitan,
ibang konsepto na. Mm. So, ngayon lang namin nabuo. Yun. Dapat ganun din kung paano niya ipinaliwanag yung bakit ngayon lang lumabas yung tig 20 pesos na kilo ng bigas. Dapat ipaliwanag din niya bakit gusto niyang makipag-reconciliation kay BP Sara. Ganun lang naman ang gusto ng tao. Ano ang dahilan? May nagawa siyang kasalanan. Alam natin, maraming nakakaalam kung anong kasalanan ng presidente. Lahat tayo nagkakasala, walang perfecto. Pero dapat aminin niya sa kanyang sarili yung nagawa niya sa pamilya Duterte. Pati yung mga tinanong nga rin ni Katonying kung handa ba siyang magtanggal ng kanyang mga cabinet member sa mga nagkasala na cabinet member. Sabi ni Katonying, napakabait ninyo, Mr. President. Mabait daw. Sobrang bait daw. Sobrang bait daw ang presidente ngayon. Kaya nasabi niya siguro mas matindi kailangan maghigpitan. Nabanggit niya yun nung ini-interview siya ni Katonying. Alam ko maraming nakapanood doon. Maraming salamat po. Hanggang dito na lamang. Sana patuloy kayong sumuporta sa ating munting channel. Thank you.